Patay na ang asawa mo, pero alahas pa rin ang hanap mo. Sigaw ni Liana habang nakaluhod sa kabaong ni Miguel. Pero ang sagot ni Ginang Carmela ay isang malamig na utos na ipalaglag ang bata. Sa gitna ng luksang parangal, ibinubunyag ang pinakamaitim na balak. Pera kapalit ng buhay. Magagawa bang tumayo ng isang sugatang ina laban sa halimaw na biyenan? At sino ang lalaking nakamasid sa dilim? Siguraduhin mong hindi na sisikat ang araw na buhay pa ang batang iyan sa sinapupunan niya. Isang malaking istorbo lang ang mamanahing iyan sa perang dapat ay sa atin lang mapupunta pagkatapos ng nangyari kay Miguel. Ang malamig at walang emosyong tinig na yon ni Ginang Carmela ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Liana sa labas ng pintuan ng silid ng kanyang biyenan. Hawak ang isang tray ng mainit na tsaa na may halong luya at pulot. Ipinagluto niya ito ng may buong pagmamahal sa kabila ng sariling panghihina dahil alam niyang kapwa sila nagluluksa sa pagkamatay ni Miguel. Ngunit ang bawat salitang narinig niya ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay na nanginginig at may mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa coffee shop ay mas lalong humigpit ang kapit sa gilid ng tray. Ang kanyang mga buko sa daliri ay namuti sa tindi ng pagkakahawak habang ang mainit na singaw ng tsa ay dumadampi sa kanyang maputlang mukha. Sa loob ng kanyang tiyan, naramdaman niya ang marahang paggalaw ng kanyang sanggol, isang munting buhay na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng panganib na hindi nito nalalaman. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Agad na nagbago ang anyo ni Ginang Carmela mula sa pagiging isang mapanganib na kaaway patungo sa isang mapagpanggap na ina. Ang kanyang mukha, na puno ng mamahaling kolorete, ay nagpakita ng pekeng pag-aalala habang nakatingin sa namumutlang si Liana. Heto ka na pala, Liana. Tamang-tama. May ibinigay sa akin ng doktor na bitamina para sa'yo. Inumin mo ito ngayon din para lumakas kayo ng apo ko. Iyan na lang ang tanging alaala na iniwan sa atin ni Miguel, kaya dapat nating alagaan ng mabuti. Inilabas ng matanda ang isang puting tableta at isang baso ng tubig. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagkukunwari. Bawat salita ay tila may kasamang pait ng panlilinlang. Tinitigan ni Liana ang gamot sa palad ng kanyang biyenan. Naalala niya ang narinig na usapan sa telepono kani-kanina lamang tungkol sa insurance at sa pagpapatigil sa tibok ng puso ng kanyang anak. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Naramdaman ni Liana ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sulok ng marangyang bahay na ito, na dati ay itinuturing niyang kanlungan, ay biglang naging isang madilim na kulungan na may mga pader na unti-unting umiipit sa kanya. Kinuha niya ang baso ng tubig, ngunit ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang bawat patak ng tubig na gumagalaw sa loob ng baso ay tila sumasalamin sa kanyang nagkakapira-pirasong mundo. Nararamdaman niya ang mapanuring mga mata ni Ginang Carmela na nakatitig sa kanya, naghihintay sa kanyang bawat paglunok, naghihintay na mawala ang huling hadlang sa ambisyon nito. Inilapit ni Liana ang baso sa kanyang mga labi, ngunit ang amoy ng tubig ay tila may kasamang banta ng kamatayan. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw na tumakas, na lumayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig ng kataksilan. Sa gitna ng katahimikang bumabalot sa silid, ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang boses ni Miguel na tila bumubulong sa kanyang gunita. Nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong hindi na matutupad. Paano nagawang ituring ng isang lola ang sariling apo bilang isang hadlang lamang sa kayamanan? Hanggang saan kayang dalhin ng kasakiman ang isang taong dapat sana ay nagbibigay ng proteksyon at pag-ibig?
Habang dahan-dahang idinidikit ang gamot sa kanyang dila, isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong pagkatao, dala ang isang tanong na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ito na ba ang katapusan ng munting buhay na tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban? Ang bawat sandali sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon ay tila pagbibilang ng mga huling hininga ng isang bilanggo. Matapos ang tensyon sa pagitan nila ni Ginang Carmela, natagpuan ni Liana ang sarili na nakakulong sa madilim na kwartong dati ay puno ng halimuyak ng pagmamahalan nila ni Miguel. Ngunit ngayon, ang tanging amoy na nananatili ay ang alikabok ng mga gamit na hindi na nagagalaw at ang mapanglaw na simoy ng gabi na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana. Narinig ni Liana ang pagpihit ng susi sa labas ng pinto, isang tunog na nagpahiwatig ng kanyang ganap na isolasyon mula sa mundong labas. Ang bawat hakbang ni Ginang Carmela sa pasilyo ay tila bigat ng mga tanikalang unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Napasandal siya sa malamig na kahoy ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumausdos hanggang sa maramdaman niya ang magaspang na sahig. Sa kabutihang palad, nagawa niyang itago ang tableta sa ilalim ng kanyang dila at iluwa ito nang hindi napapansin ng matanda. Ngunit ang takot ay nanatiling nakabaon sa kanyang dibdib. Bumukas muli ang pinto pagkalipas ng ilang oras. Pumasok si Ginang Carmela na may dalang tray ng pagkain, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng awa. Ipinatong niya ang trays sa maliit na mesa nang may puwersa na nagdulot ng pag-alog ng mga kubyertos. Kumain ka, Lana. Huwag kang mag-inarte. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay nagliligpit ka pa rin ng mga tira-tirang pagkain sa mga karinderya. We gave you a life, we gave you a name, and this is how you repay us by being a burden? Ang boses ni Carmela ay puno ng lason. Bawat salita ay idinisenyo upang sirain ang natitirang tiwala ni Liana sa sarili. Yumuko si Liana. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang mga palad na nakapatong sa kanyang kandungan. Gusto ko lang pong protektahan ang anak namin ni Miguel, Mama. Siya na lang ang natitira sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carmela. Anak o malas? Mula nang pumasok ka sa buhay namin, nagsimula ang kamalasan ni Miguel. Kung hindi dahil sa pagmamadali niyang umuwi para sa iyo noong gabing iyon, hindi siya maaksidente sa construction site. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ang anak ko, Liana. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong tumama sa pinakamahinang bahagi ng puso ni Liana. Ang bigat ng kasalanang ipinapataw sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pagdurusa. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng dilim, naniniwala na marahil ay tama ang kanyang biyenan. Marahil ay isa nga siyang sumpa. Nang umalis si Ginang Carmela, muling narinig ang paglak ng pinto mula sa labas. Nanatiling nakatulala si Liana sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila lumulutang sa pagitan ng pait ng nakaraan at ng takot sa kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagngangalit, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, isang munting paalala na hindi siya nag-iisa. Maya-maya pa, narinig niya ang marahang pagdausdos ng isang pirasong papel sa ilalim ng pinto. Kasunod nito, ang mahinang yabag ng paalis na si Clarissa, ang tanging katulong na palihim na nagpapakita ng malasakit sa kanya. May panginginig na kinuha ni Liana ang papel at binasa ang mga salitang nakasulat doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Huwag kang kakain ng kahit ano na ibinibigay niya. May balak silang iligpit ka pagkatapos makuha ang pera. Mag-ingat ka, Liana. Ang bawat titik sa papel ay tila nagbabaga, nagbibigay ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Ang pagkain sa mesa na kanina lang ay tila sustansya ay naging isang banta ng kamatayan sa kanyang paningin. Nakatitig siya sa pinto, naghihintay ng anumang susunod na mangyayari.
habang ang kadiliman sa labas ay tila nagbabadya ng isang mas malaking unos. Hanggang kailan siya mananatiling bilanggo sa bahay na dati ay itinuturing niyang paraiso. At meron pa bang ligtas na lugar para sa kanya at sa kanyang mga anak sa mundong puno ng kataksilan? Sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi, ang tanging kasama ni Liana ay ang malamlam na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga makakapal na kurtina. Ang gutom ay tila isang mabagsik na hayop na unti-unting kumakain sa kanyang natitirang lakas, ngunit mas matindi ang gutom ng kanyang puso para sa katarungan at katotohanan. Nakatingin siya sa tray ng pagkaing iniwan ni Ginang Carmela, isang mangkok ng sopas na ang amoy ay tila may dalang mensahe ng kamatayan. Dahil sa babala ni Clarissa, nanatiling buo ang kanyang pasya na huwag itong hawakan, kahit pa ang kanyang sikmura ay humihingi na ng sustansya. Lumapit siya sa malaking kama na dati ay saksi sa kanilang mga pangarap ni Miguel. Hinawakan niya ang unan na madalas gamitin ng kanyang asawa. Ang tela nito ay tila nagtataglay pa rin ng init ng kanyang katawan at ang bango ng kanyang pabango na unti-unti nang naglalaho. Isinubsob ni Liana ang kanyang mukha sa unan, hinahayaan ang kanyang mga hikbi na malunod sa lambot nito. Sa bawat paglanghap niya, tila nararamdaman niya ang presensya ni Miguel na tila ba binubulungan siya na huwag sumuko. Habang hinihigpitan niya ang yakap sa unan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay na nakatago sa loob ng punda, malayo sa karaniwang lambot ng bulak. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na may halong pag-asa ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng punda at isinuot ang kanyang nanginginig na kamay sa loob nito. Inilabas niya ang isang maliit at itim na digital voice recorder. Ang bagay na ito ay madalas gamitin ni Miguel sa kanyang mga inspeksyon sa construction site upang magtala ng mga mahahalagang detalye. Tila isang kayamanan ang hawak ni Liana, isang tulay na maaaring mag-ugnay sa kanya sa mundong pilit na itinatago sa kanya. Sa isang mabilis na pagpindot ng kanyang daliri sa maliit na buton, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-andar ng makina at kasunod nito ang isang tinig na nagpatigil sa pagdaloy ng oras. Liana, mahal ko, siguro kung naririnig mo ito, wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin ito, pero kailangan nating malaman ang totoo. May napansin akong hindi maganda sa mga dokumento ni Mama. Ang mga pondo para sa proteksyon ng mga manggagawa ay nawawala at natatakot ako na ginagamit niya ang kumpanya para sa mga ilegal na transaksyon. Liana, nasa panganib tayong dalawa. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa bahay na ito, lalo na kay Mama. Ang boses ni Miguel ay puno ng pag-aalala at pait. Bawat salita ay tila isang haplos na may kasamang babala. Napahawak si Liana sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maliit na aparato. Hindi lang pala siya ang biktima, maging ang sariling anak ni Ginang Carmela ay nagduda sa sarili nitong ina. Ang bawat salitang binitawan ni Miguel ay tila isang liwanag na naglalantad sa madilim na sulok ng mansyong ito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Liana ay ang sumunod na bahagi ng recording. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa background at ang boses ni Ginang Carmela na galit habang nakikipagtalo kay Miguel noong gabing bago ito mawala. Ang katotohanan ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan, isang katotohanang mas madilim pa sa gabing kanyang kinakaharap ngayon. Miguel, huwag kang makialam sa mga desisyon ko. Ang perang iyon ay para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Sigaw ng matanda sa recording, at ang sagot ni Miguel ay tila isang sumpa na bumubuhay sa puot ni Liana. Hindi kailanman magiging para sa pamilya ang perang galing sa panloloko. May isusumbong ko ito sa board kung hindi mo ititigil. Nabitawan ni Liana ang recorder sa ibabaw ng kama habang ang kanyang buong katawan
ay nanginginig sa takot at galit. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nahuhulog na sa tamang lugar. Ngunit ang bawat piraso ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig niya ang marahang pagpihit muli ng susi sa labas ng kanyang pinto at ang anino ng isang tao na dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng siwang ng pintuan. Anong lihim pa ang handang gawin ni Ginang Carmela upang mapatahimik ang sinumang hahadlang sa kanyang mga balak? At sapat na ba ang tinig ni Miguel mula sa libingan upang iligtas si Liana sa kapahamakang naghihintay sa kanya? Wala nang silbi ang singsing na yan sa kamay ng isang bangkay at lalong wala itong silbi sa daliri ng isang babaeng wala namang ambag sa pamilyang ito. Ang boses ni Ginang Carmela ay parang isang malamig na hanging amihan na nagdala ng ginaw sa kaibuturan ng puso ni Liana. Pumasok ang matanda sa silid, hindi upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang manugang, kundi upang bawiin ang isa sa mga huling alaala ni Miguel na hawak ni Liana, ang gintong wedding ring ni Miguel na maingat na itinago ni Liana sa isang maliit na velvet box sa ilalim ng kanyang unan, ay tila isang liwanag sa gitna ng kanyang nagdidilim na mundo. Sa pilitang kinuha ni Carmela ang kahon mula sa nanginginig na kamay ni Liana. Ang bawat daliri ng matanda ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na walang awa kung sumunggab. "Mama, please, iyan na lang ang tanging naiwan sa akin ni Miguel. Iyan ang simbolo ng aming sumpaan." Ang pakiusap ni Liana, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa panghihina ng katawan at bigat ng kalooban. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela habang tinititigan ang kumikinang na ginto. Sumpaan? Ang sumpaan ay para sa mga taong may bukas na haharapin. Pero ikaw, Liana, ikaw ang anino ng kahapon na pilit na humihila sa amin pababa. Kailangan ko ang halaga nito para mabayaran ang mga utang na iniwan ng asawa mo. Huwag kang maging makasarili. Ang bawat salita ay isang malaking kasinungalingan, isang pambabaligtad ng katotohanan na alam ni Liana mula sa narinig niyang recording. Alam niyang ang perang makukuha rito ay hindi mapupunta sa utang ni Miguel, kundi sa mga madidilim na lamesa ng kasino kung saan nilulustay ni Carmela ang dangal ng pamilya Reyes. Inakay ni Carmela si Liana pababa sa engrandeng hagdanan ng mansyon, pilit na ipinapamukha sa kanya ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Sa malawak na sala, isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang naghihintay. Ang kanyang tindig ay formal, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, marahas na inilapag ni Carmela ang singsing. Ang matunog na pagtama ng ginto sa ibabaw ng makintab na kahoy ay tila isang hudyat ng huling pagtataksil. "Heads of the family have to make sacrifices, Mr. Santos," ang sabi ni Carmela sa lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awtoridad. "Kailangan kong bitawan ang alaalang ito para sa ikabubuti ng aming kumpanya." Napanood ni Liana ang bawat segundo ng transaksyon. Nakita niya kung paano hinawakan ng lalaki ang singsing. Tila tinitimbang ang bigat ng bawat luhang ibinuhos ni Liana para doon. Ang bawat pagpirma ni Carmela sa dokumento ay tila pagpunit sa kaluluwa ni Liana. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi lang ang singsing ang ibinebenta, kundi ang bawat yakap, bawat pangako, at bawat pangarap na binuo nila ni Miguel. Naramdaman ni Liana ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang marangyang chandelier sa kisame ay tila bumababa upang daganin siya. Napahawak siya sa sandalan ng silya, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela nito habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang balanse. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan, ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling tikom dahil sa takot na baka lalong mapanganib ang kanyang dinadalang sanggol. Matapos makuha ang pera, tumayo ang lalaki at inayos ang kanyang suit. Ngunit bago siya lumisan, tumigil siya sa tapat ni Liana.
Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila walang pakialam, ay biglang nagbago. May isang lalim ng pagkilala at isang kakaibang emosyon na hindi mawari ni Liana. Ito ba ay awa o isang babala? Tinitigan niya ang namumutlang mukha ni Liana nang matagal. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang mga lihim at naghahanap ng isang bagay na nakatago sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Liana ang isang kakaibang kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking ito na tila may alam sa lihim na pilit itinatago sa loob ng mga pader ng mansyong ito? At bakit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing ang pagbenta sa singsing na yon ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo na parating? Sa gitna ng marangyang opisina sa loob ng mansyon, kung saan ang mga pader ay napalalamutian ng mga mamahaling painting at ang amoy ng lumang papel ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Ginang Carmela, nakatayo si Liana na tila isang maliit at nalalantang bulaklak sa harap ng isang malakas na bagyo. Naroroon ang lalaking nakilala niya sa sala, si Attorney Ramon de los Santos. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya isang saksi sa pagbenta ng singsing, kundi siya ang taong may hawak ng mga dokumentong magtatakda ng kinabukasan ng mga labi ni Miguel at ng yaman ng pamilya Reyes. Ito ang mga huling papeles na kailangang pirmahan para sa insurance claim at sa formal na paglilipat ng mga ari-arian ni Miguel sa pangalan ng kanyang ina. Ang malamig at propesyonal na pahayag ni Attorney Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga dokumentong nakalatag sa mesa, tila iniiwasan ang mapanuring tingin ni Liana. Isang mapagpanggap na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Ginang Carmela habang hinahaplos ang kanyang mga perlas sa leeg. Pirmahan mo na yan, Liana. Ito na lang ang tanging paraan para mabigyan natin ng maayos na libing ang alaala ng asawa mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilyang ito. Naramdaman ni Liana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang malapot na putik na pilit siyang nilulunod. Tiningnan niya ang ballpen na iniaalok sa kanya. Ang kinang nito ay tila isang patalim na handang tumapos sa huling ugnayan niya sa kanyang asawa. Habang lumalapit ang kanyang nanginginig na kamay sa papel, isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang puson. Isang marahas na paalala mula sa kanyang sinapupunan na tila sumisigaw na huwag siyang magpadala sa agos ng kasinungalingan. Maari ko bang makausap si Liana ng kaming dalawa lamang, Ginang Carmela? Ang biglang hiling ni Attorney Ramon na nagpatahimik sa buong silid. Bilang legal counsel, kailangan kong masiguro na nauunawaan ng byuda ang bawat bahagi ng dokumentong kanyang pipirmahan. Ito ay bahagi ng protokol upang maiwasan ang anumang legal na aberya sa hinaharap. Kahit halatang hindi pabor, wala nang nagawa si Carmela kundi lumabas ng silid. Bit-bit ang kanyang matalim na tingin na tila isang babala kay Liana. Nang tuluyang sumara ang mabigat na pinto, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Lumapit si Attorney Ramon kay Liana. Sa pagkakataong ito, ang kanyang malamig na anyo ay nagbago. May isang bahid ng pag-aalala at lalim ng misteryo sa kanyang mga mata. Hindi niya inabot ang ballpen, kundi isang maliit na folder na hindi kabilang sa mga papeles na nakalatag sa mesa. Liana, alam kong hindi ka naniniwala sa lahat ng nangyayari. Ang mahinang simula ng abogado, ang kanyang boses ay halos pabulong upang hindi marinig sa labas. Binasa ko ang mga report mula sa construction site. May mga butas sa kwento ng aksidente. Ang mga pirma sa death certificate. Tila may kakaibang pagkakahalintulad sa paraan ng pagsulat ng ibang tao, hindi kay Miguel. Ang puso ni Liana ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa gitna ng katahimikan. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ang bawat salita ni Ramon ay tila mga patak ng ulan sa tuyong lupa ng kanyang pag-asa. Bakit niyo ito sinasabi sa akin?
Ang tanong ni Liana, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Kayo ang abogado ni Mama. Kayo ang nag-ayos ng pagbenta sa singsing ni Miguel. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Ramon. Minsan kailangang sumayaw sa musika ng kaaway para malaman kung paano ititigil ang kanta. Nakita ko ang takot sa iyong mga mata kanina at nakita ko ang katotohanan sa iyong mga luha. Liana, hindi ako narito para tulungan si Ginang Carmela na makuha ang pera. Narito ako para hanapin ang katarungan na ninakaw sa inyo. Inilapit ni Ramon ang kanyang mukha kay Liana. Ang kanyang titig ay naging kasing talim ng isang kidlat sa madilim na langit. Ang sumunod na tanong na lumabas sa kanyang mga labi ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa buong mundo ni Liana. Liana, sagutin mo ako ng tapat. Sa kaibuturan ng iyong puso, sa bawat panaginip na mayroon ka mula nang mawala siya. Sigurado ka bang patay na ang asawa mo? O nararamdaman mo rin na may isang taong nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para bumalik? Ang bawat hibla ng katawan ni Liana ay naging kasing tigas ng bato habang ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ni Ramon. Naghahanap ng kasagutan kung ito ba ay isang bitag o ang pintuan patungo sa katotohanan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagdiriwang, ngunit ang kagalakang ito ay isang malaking pait para sa puso ni Liana. Ginanap ang isang malaking salo-salo bilang pag-alaala kuno sa ika-40 araw ng pagkawala ni Miguel. Ngunit sa likod ng mga mamahaling putahe at tawananan ng mga piling panauhin, isang ritual ng kahihiyan ang inihanda ni Ginang Carmela para sa kanyang manugang. Sa gitna ng malawak na hardin, kung saan ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin, sa pilitang pinatayo ni Carmela si Liana sa gilid ng isang malaking mangkok na pilak. Ang tubig sa loob nito ay may mga talulot ng rosas, ngunit para kay Liana, ito ay tila isang lawa ng mga luha. Ang utos ng matanda ay malinaw. Kailangang hugasan ni Liana ang mga kamay ng bawat panauhing dumarating bilang simbolo ng paglilinis sa malas na dinala niya sa pamilya Reyes. Gawin mo ito ng may buong pagpapakumbaba, Lana. Ang bulong ni Carmela habang nakangiti ng matamis sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapanghusga. Ipakita mo sa kanila na tinatanggap mo ang iyong pagkakamali. Bawat bisitang lumalapit ay tila isang pasanang krus para kay Liana. Ang kanyang likod ay kumikirot dahil sa bigat ng kanyang dinadalang mga sanggol at ang kanyang mga tuhod ay nangangatog na sa pagod. Sa tuwing ilulubog niya ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig para linisin ang kamay ng isang estranghero, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang sariling dangal kasabay ng mga patak ng tubig sa damuhan. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila mga bubuyog na dumadapo sa kanyang pandinig. May mga naaawa, ngunit mas marami ang naniniwala sa mga kwentong ipinapakalat ni Carmela na si Liana ay isang manggagamit na naging sanhi ng kamatayan ng kaisa-isang tagapagmana ng mga Reyes. Mama, hindi ko na po kaya. Ang sakit na ng tiyan ko. Ang pakiusap ni Liana nang lumapit si Carmela upang tingnan ang kanyang ginagawa. Ang kanyang pawis ay humahalo na sa mga luhang pilit niyang itinago sa harap ng maraming tao. Sa halip na awa, isang marahas na pagpisil sa kanyang braso ang isinagot ng matanda. Huwag kang mag-inarte sa harap ng mga kaibigan ko. Isang gabi lang ito, Liana. Tapusin mo ito kung ayaw mong matulog sa labas ng bahay na ito ngayong gabi. Habang papalapit ang huling pangkat ng mga bisita, ang sahig na gawa sa makinis na tiles ay nabasa na ng tumatalsik na tubig at sabon. Sa isang pagkakataon, habang pilit na yumuyukod si Liana para abutin ang tuwalya, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay dumula sa madulas na ibabaw at ang mundo ay tila huminto sa kanyang paningin. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak ay mas matindi kaysa sa takot na bumagsak sa simento. Napapikit siya.
Inihahanda ang sarili sa isang masakit na pagtama, habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ni Miguel sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang katawan sa malamig na tiles, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at malalakas na braso na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ng taong ito ay tila isang pamilyar na yakap mula sa nakaraan. Ang amoy ng kanyang balat, isang timpla ng tabako, dagta, at isang pamilyar na pabango ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang idinilat ni Liana ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang dibdib na malapad at matatag. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita niya ang isang lalaking may suot na sombrero na natatakpan ng kalahati ng mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng garden. May isang pamilyar na kirot sa mga matang iyon, isang lalim ng pagmamahal na tila matagal na niyang hinahanap. Ang lalaki ay nanatiling tahimik, ngunit ang higpit ng kanyang hawak sa baywang ni Liana ay tila nagsasabing hindi niya ito hahayaang muling masaktan. Sino ang estrangherong ito na tila may kapangyarihang patigilin ang mundo ni Liana sa isang hawak lamang? At bakit ang pintig ng kanyang puso ay tila tumutugma sa bawat tibok ng puso ni Miguel na matagal na niyang inakalang nanahimik na? Nananatiling nakatitig si Liana sa kawalan kahit wala na ang mga matitigas na braso na sumalo sa kanya. Ang init na iniwan ng estranghero sa kanyang baywang ay tila isang pasong hindi nawawala, isang marka na nagpapaalab sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng ingay ng mga kubyertos na nagtatama at ang malakas na tawanan ng mga bisitang walang alam sa kanyang pagdurusa, ang tanging naririnig ni Liana ay ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat hakbang ng lalaki palayo sa kanya ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa semento, isang ritmo na tila pamilyar sa kanyang pandinig. Hindi siya maaaring magkamali. Ang amoy ng barako na kape at ang sariwang dagta ng kahoy, ang halimuyak na tanging kay Miguel lamang niya naramdaman, ay nananatiling nakalutang sa hangin. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, pilit na tumayo si Liana at sinundan ng tingin ang aninong unti-unting nilalamon ng kadiliman sa dulo ng hardin. Pilit niyang iwinaksi ang bawat kamay na humahawak sa kanya, ang bawat tanong ng mga bisitang nagtataka sa kanyang biglaang pagkilos. Ang kanyang mga paa, na wala ng suot na sapin, ay naramdaman ang lamig ng basang damo habang tinatahak niya ang madilim na bahagi ng mansyon kung saan ang mga ilaw ay hindi na umaabot. Ang hangin sa labas ay tila may dalang babala. Ang marahang paghampas nito sa mga dahon ng mangga ay lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila mga bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Miguel? Ang tawag ni Liana. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na panalangin na lumipad sa gitna ng kadiliman. Mahal ko, alam kong ikaw iyan. Huwag mo akong iwan dito sa impyernong ito. Huminto ang anino sa tapat ng isang lumang fountain na matagal na nating hindi gumagana. Nakatalikod ang lalaki, ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang puno na humaharap sa bagyo. Ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may dalang mabigat na pasanin. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing lapot ng gabi. Bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay para kay Liana. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang malamlam na sinag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Liana ay tila gumuho at muling nabuo ng sabay. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, at ang kurba ng mga labi, ito ang mukhang gabi-gabi niyang hinahagkan sa kanyang mga panaginip. Ngunit habang unti-unting lumalapit ang lalaki sa liwanag, ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Liana ay napalitan ng isang matinding kilabot. Ang kaliwang bahagi ng mukha ng lalaki ay hindi na katulad ng dati. Isang mahaba, malalim,
at mapula-pula pa ring peklat ang bumabagtas mula sa kanyang noo, dumadaan sa kanyang mata, hanggang sa kanto ng kanyang labi. Ang balat sa bahaging iyon ay tila nangulubot at naging saksi sa isang malagim na pangyayari na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang anyong dati ay perpekto sa paningin ni Liana ay naging isang mapa ng sakit at pagdurusa. Napahawak si Liana sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging maikli at mabilis. Ang lalaking nasa harap niya ay tila isang estrangherong may suot na maskara ng kanyang asawa. O marahil ay si Miguel nga na dumaan sa apoy ng kamatayan para lamang makabalik. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay nanginginig sa pagitan ng pag-ibig at takot. Tinitigan siya ng lalaki ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at isang babalang hindi mabigkas. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang lalim ng kanyang titig ay tila sumasaksak sa kaluluwa ni Liana. Sa isang mabilis na pagkilos, tumalikod muli ang lalaki at mabilis na naglakad patungo sa makapal na kakahuyan sa labas ng bakod ng mansyon na tila isang aninong muling ibinalik sa dilim. Sino ang lalaking ito na may mukha ng kanyang asawa ngunit may markang iniwan ng kamatayan? Ito ba ay isang multo ng nakaraan na dumarating upang maningil? O ang kaisa-isang pag-asang pinakahihintay ni Liana na ngayon ay tila naging isang panibagong bangungot? Ang gabi ay naging kasing lupit ng mga taong nananahan sa loob ng mansyong yon. Pagbalik ni Liana sa kanyang silid, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga rehas ng kanyang tadyang. Ang imahe ng lalaking may peklat ay hindi maalis sa kanyang isipan, isang anyo na nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngunit nagdala rin ng matinding takot. Kung yun nga si Miguel, bakit siya nagtatago? At kung hindi naman, sino ang estrangherong may mukha ng kanyang asawa? Hindi na siya maaaring manatili. Alam ni Liana na ang bawat segundong itinatagal niya sa ilalim ng bubong ni Ginang Carmela ay isang hakbang papalapit sa panganib ng kanyang mga anak. Sa gitna ng dilim, habang ang langit ay nagsisimulang magpakawala ng malakas na buhos ng ulan, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang marahas na pagpasok ng kanyang biyanan, kundi ang tahimik at maingat na paglusot ni Clarissa. Liana, kailangan mo nang umalis ngayon din. Narinig ko ang matanda. May tatawagan siyang mga tao bukas para ilayo ka sa Maynila. Hindi ka na makakabalik kapag nangyari iyon. Ang mabilis at pabulong na sabi ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Inabot niya kay Liana ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang recorder ni Miguel. Pero Clarissa, paano ka? Madadamay ka kapag nalaman nilang tinulungan mo ako. Ang nag-aalalang sagot ni Liana. Hinawakan niya ang kamay ng katulong, ang tanging kamay na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagkalinga sa loob ng bahay na yon. Huwag mo na akong isipin. Mas mahalaga ang buhay mo at ng mga bata. Go, Liana! Gamitin mo ang pinto sa likod ng kusina. Doon tayo dadaan. Ang utos ni Clarissa. Lumabas ang dalawa sa silid. Tinatahak ang madidilim na pasilyo na tila mga aninong pilit umiiwas sa liwanag. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa makinis na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Liana kahit na maingat ang kanilang bawat hakbang. Ang mansyon ay puno ng mga aninong tila nagbabantay. Bawat estatwa at painting ay tila may mga matang sumusubaybay sa kanilang pagtakas. Sa labas, ang ulan ay naging isang malakas na dilubyo. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga maliliit na bato na humahampas sa balat ni Liana, ngunit ang lamig ay hindi niya inalintana. Ang hangin ay humahagupit. Pilit na itinataboy ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang kanyang mga anak sa bawat hagupit ng kalikasan. Narating nila ang malaking gate na gawa sa bakal, ang huling hadlang sa pagitan ni Liana
at ng kanyang kalayaan. Ang bakal ay naging kasing lamig ng yelo at ang bawat paggalaw nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog ng pag-ikot ng mga lumang tornilyo na tila isang huling hudyat ng babala. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Saan niyo balak pumunta sa gitna ng ganitong kalamidad? Ang boses ni Ginang Carmela ay kasing talas ng isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng galit at isang uri ng kagalakan sa pagkakahuli sa kanila. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang lumang baril na gawa sa tanso at kahoy. Isang antigo, ngunit mapanganib na sandata na pagmamay-ari pa ng mga ninuno ng pamilya Reyes. Itinutok ni Carmela ang baril kay Liana. Ang panginginig ng kamay ng matanda ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na nararamdaman nito. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naglalakbay sa mukha ni Liana at humahalo sa kanyang mga luha habang nakatingin siya sa dulo ng bariles na nakatutok sa kanyang dibdib. Akala mo ba ay ganun na lang kadaling talikuran ang lahat ng ibinigay ko sa iyo? Walang aalis sa pamilyang ito hanggat hindi ko sinasabi. Ang sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa sandaling iyon, ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Nagbibigay ng isang sandaling liwanag na nagpakita sa desperasyon sa mukha ni Liana at sa kadiliman sa puso ni Carmela. Ang kamay ni Carmela ay unti-unting humihigpit sa gatilyo at ang katahimikan sa pagitan ng mga kulog ay naging kasing bigat ng kamatayan. Magagawa ba ni Carmela na tapusin ang buhay ng sarili niyang manugang at ang mga apo na hindi pa man nakakakita ng liwanag? At sa gitna ng ulan at dilim, mayroon pa bang sasagip kay Liana bago tuluyang pumutok ang sandata ng kataksilan? Ang dulo ng baril ay tila isang itim na mata na malamig na nakatitig sa kaluluwa ni Liana. Sa ilalim ng hagupit ng ulan, ang bawat hibla ng kanyang basang damit ay dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan, ngunit ang lamig ng bakal ay mas nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Wala na ang maskara ng kabanalan sa mukha ni Ginang Carmela. Ang tanging natitira ay ang hubad na katotohanan ng isang halimaw na nilamon na ng kasakiman. Mama, maawa kayo. Ang mga apo niyo ang madadamay sa gagawin niyo. Ang pagsusumamo ni Liana, ang kanyang boses, ay halos malunod sa ingay ng ulan at sa mabilis na paghinga ng kanyang sariling pangamba. Niyakap niya ang kanyang tiyan ng mahigpit, pilit na ibinibigay ang huling proteksyon na kaya niyang ialay sa kanyang mga anak. Isang mapait at nakapaninindig balahibong tawa ang pinakawalan ni Carmela. Isang tunog na mas nakatatakot kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit. Apo, huwag mo akong patawanin, Liana. Ang batang yan ay hindi isang biyaya. Isa lang siyang sagabal. Isang pirasong laman na nakaharang sa bilyon-bilyong halaga na dapat ay sa akin lang. Kung mawawala ka, mawawala ang lahat ng problema ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang huling hibla ng kanyang pag-asa na maputol. Ang katotohanang ang taong dapat ay pamilya niya, ay handang pumatay para sa pera, ay tila isang laso na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang biglaang pagkilos ang naganap. Si Clarissa, na kanina pa nakatayo sa gilid, ay buong tapang na sumugod at hinawakan ng braso ni Carmela. Nagkaroon ng mabilis na agawan. Isang matalim na liwanag ang sumiklab mula sa dulo ng baril, kasunod ng isang malakas na puwersa na nagtulak sa hangin at nagdulot ng pansamantalang pagkabingi sa pandinig ni Liana. Nakita niya ang pagtalsik ng putik habang ang bala ay tumama sa lupa, ilang pulgada lamang mula sa kanyang mga paa. "Takbo, Liana! Takbo!" Ang sigaw ni Clarissa habang pilit na pinipigilan ang nagngangalit na si Carmela. Hindi na nagdalawang isip si Liana.
Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan at ang hapdi ng ulan sa kanyang mga mata, tinakbo niya ang madulas na daan patungo sa dulo ng kanilang lupain, ang mataas na pampang na nakadungaw sa rumaragasang ilog ng Pasig. Ang putik ay tila humihila sa kanyang mga paa. Pilit siyang ibinabaon sa bawat hakbang, ngunit ang takot na muling mahuli ay mas matindi kaysa sa pagod. Narating niya ang gilid ng bangin. Sa ibaba, ang tubig ay kulay kape at galit na humahampas sa mga bato. Isang madilim na hukay na tila walang katapusan. Narinig niya ang mabilis na yabag ni Carmela na papalapit. Ang galit na mga sigaw nito na tila isang sumpa na humahabol sa kanya. Wala ka nang mapupuntahan, Liana. Diyan din ang tuloy mo sa impyerno. Tumingin si Liana sa langit. Hinahayaan ng ulan na humugas sa kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang kamatayan ay tila isang mapayapang paanyaya kumpara sa kalupitan ng babaeng nasa kanyang likuran. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ipinikit ang kanyang mga mata, at bumulong ng isang huling panalangin para kay Miguel. Sa isang malalim na paghinga, hinayaan ni Liana na mahulog ang kanyang katawan sa kawalan. Naramdaman niya ang hangin na humahampas sa kanyang mukha habang mabilis siyang bumababa patungo sa malamig at malupit na yakap ng ilog. Ang bawat segundo ng kanyang pagkahulog ay tila isang habang buhay na pagpapaalam sa lahat ng sakit na kanyang dinanas. Isang matinding impact ang naramdaman ni Liana nang tumama ang kanyang katawan sa tubig. Isang lamig na tila libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang tubig ay mabilis na lumamon sa kanya. Hinihila siya pababa sa kailaliman habang ang kanyang malay ay uunti-unting naglalaho. Magagawa pa kaya ni Liana na muling makahinga sa ibabaw ng malupit na agos na ito? At sa paglaho ng kanyang anino sa gitna ng madilim na ilog, ito na ba ang huling kabanata ng kanyang kwento? O ang simula ng isang paglalakbay na hindi inaasahan ng sinuman? Ang bawat segundo ng kanyang pagkahulog ay tila isang walang hanggang paglalakbay sa gitna ng kawalan. Ang hangin ay marahas na humahampas sa kanyang mukha. Pilit na itinataboy ang bawat hiningang natitira sa kanyang mga baga, habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha sa gitna ng madilim na langit. Sa sandaling tumama ang kanyang katawan sa ibabaw ng ilog, ang sakit ay tila isang dambuhalang palad na dumagan sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nagrebelde sa tindi ng impact at ang mundo ay biglang naging isang malupit na lunangan ng yelo. Ang tubig ay mabilis na lumamon sa kanya. Hinihila siya pababa sa kailaliman kung saan ang liwanag ay hindi na umaabot. Sa loob ng madilim at malapot na agos, ang tanging nararamdaman ni Liana ay ang bigat ng kanyang mga basang damit na tila mga kamay na nagagapos sa kanya pababa. Ang kanyang mga baga ay nagsimulang mag-alab sa pangangailangan ng hangin. Isang matinding hapdi na tila libu-libong baga ng apoy ang nagliliyab sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang diwa, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakayakap sa kanyang tiyan. Isang huling instinct ng isang ina na pilit na inilalayo ang kanyang mga anak sa kamatayan kahit siya mismo ay nalulunod na. Sa itaas ng bangin, nakatayo si Ginang Carmela habang ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang malamig at walang emosyong mukha. Hawak pa rin niya ang baril. Ang dulo nito ay bumubuga pa ng manipis na usok na agad na pinapawi ng hangin. Tinitigan niya ang dambuhalang alon na nilikha ng pagbagsak ni Liana. Ang pag-ikot ng tubig na tila isang bunganga ng halimaw na lumulunok sa lahat ng kanyang mga problema. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Walang bahid ng awa para sa babaeng itinuring niyang anak-anakan at sa mga apo na bunga ng sarili niyang dugo. Sa kanyang isipan, ang bawat patak ng ulan ay tila mga barya ng ginto na unti-unting bumabalik sa kanyang mga palad. Paalam, Liana. Isama mo sa kailaliman ang lahat ng lihim ng pamilyang ito. Ang malamig na bulong ni Carmela na agad na tinangay ng hangin.
Tumalikod ang matanda. Ang kanyang bawat hakbang sa putikan ay puno ng tagumpay, habang ang liwanag ng kidlat ay nagbibigay ng isang nakatatakot na anyo sa kanyang papalayong anino. Para sa kanya, tapos na ang kwento. Ang katarungan ay nanahimik na kasama ng agos ng ilog. Sa ilalim ng tubig, ang paningin ni Liana ay uent-unti nang nagdidilim. Ang bawat bula ng hangin na lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga huling piraso ng kanyang buhay na lumulutang palayo. Ang lamig ay hindi na masakit. Ito ay naging isang pamilyar at tila mapayapang antok na bumabalot sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang marahang pagdausdos ng kanyang katawan sa ilalim, sumasabay sa malakas na daloy ng tubig na tila isang duyan na nagdadala sa kanya sa isang lugar na wala ng sakit, wala ng takot, at wala ng ginang Carmela. Ngunit sa gitna ng kanyang papalahong malay, isang munting sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan ang muling gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Isang munting paggalaw na tila nagsasabing, "Inay, huwag po." Ang bawat tibok ng puso ng kanyang mga anak ay naging isang malakas na tambol sa kanyang pandinig, isang tawag ng buhay na mas malakas pa sa hila ng kamatayan. Magagawa pa kaya ni Liana na iangat ang kanyang kamay patungo sa ibabaw ng tubig? O tuluyan na siyang magiging isang bahagi ng mga lihim na itinatago ng ilog Pasig? Ang agos ay patuloy sa kanyang marahas na paglalakbay. Dala ang isang babaeng sugatan, habang ang gabi ay nananatiling saksi sa isang krimeng walang nakakita. Ang bawat paghinga ni Liana ay tila isang paghila ng libu-libong maliliit na tinik sa loob ng kanyang dibdib. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na kailaliman ng ilog ang kanyang nakita, kundi ang isang kisameng gawa sa mga pinatuyong dahon ng nipa at kawayan. Ang liwanag ng isang maliit na gasera sa sulok ng silid ay marahang sumasayaw, nagbibigay ng mahahabang anino sa mga pader na gawa sa sawali. Ang bawat sulok ng silid ay may amoy ng pinakuluang dahon ng banaba at sariwang luya, isang halimuyak na tila nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Naramdaman ni Liana ang bigat ng makapal na kumot na nakabalot sa kanya. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga daliri at doon ay naramdaman niya ang magaspang, ngunit mapagkalingang palad ng isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. "Huwag kang magmadaling bumangon, Hija. Maraming tubig ang nainom mo mula sa ilog." Himala ng langit na naisabit ang iyong damit sa isang malaking ugat ng puno sa pampang bago ka tuluyang tinangay ng malakas na agos. Ang malambot na tinig ng matanda, na ang mukha ay puno ng mga linyang ukit ng panahon at karunungan. Si Aling Bising at ang kanyang asawang si Mang Sol ang nakakuha sa kanya. Sila ay mga simpleng mamamayan sa isang liblib na baryo sa dulo ng pampang, malayo sa Marangya, ngunit mapang-aping mundo ng mga Reyes. Dito, ang tanging batas ay ang pagtutulungan at ang tanging yaman ay ang katahimikan ng kalikasan. Sa loob ng ilang araw, tanging ang tunay na pagkalinga ng mag-asawa ang naging gamot sa sugatang katawan at kaluluwa ni Liana. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay marahang tumatagos sa bintana at ang awit ng mga ibon sa labas ay tila isang uyayi, dumating si Nana Rosa, ang kilalang hilot sa kanilang baryo. Ang bawat haplos ng matanda sa tiyan ni Liana ay puno ng pag-iingat. Tila ba binabasa nito ang isang mahalagang mensahe na nakatago sa ilalim ng balat. "May kakaiba sa iyong dinadala, Liana." Ang bulong ni Nana Rosa habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, nakikinig sa bawat pintig na nagmumula sa sinapupunan ng babae. Ang tibok na naririnig ko, hindi ito iisa. May dalawang buhay na nagsusumikap, dalawang pusong sabay na tumitibok para sa kanilang kaligtasan. Ang mundo ni Liana ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa kanyang tiyan at doon ay naramdaman niya ang isang sabay na paggalaw.
Isang mahina, ngunit malinaw na sipa mula sa kaliwa at kanan. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang ina na nakatagpo ng panibagong dahilan upang mabuhay. Kambal, hindi lang isa, kundi dalawang anghel ang ipinagkatiwala sa kanya ni Miguel. Sa gitna ng kanyang pagkakaidlip sa ilalim ng tubig, ang dalawang buhay na ito ang humila sa kanya paitaas. Ngunit kasabay ng kaligayahang ito ay ang isang matinding pangamba na gumapang sa kanyang dibdib. Kung nalaman ni Ginang Carmela na buhay pa siya at ngayon ay doble ang banta sa mamanahing yaman, hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ng matanda para tuluyan silang burahin sa mundo? Habang nakatingin si Liana sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang ilog ay tila naglalaho sa gitna ng mga bundok, isang matinding determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya ang Liana na madaling saktan, hindi na siya ang manugang na laging nakayuko. Ano ang kayang gawin ng isang ina na may dalawang buhay na kailangang protektahan laban sa isang kaaway na walang kaluluwa? At sa gitna ng katahimikan ng baryo, paano paghahandaan ni Liana ang kanyang muling pagbabalik upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang bawat hibla ng kanyang mahabang buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan na niyang itinatakwil. Hawak ni Liana ang isang kinalawang na gunting at sa bawat paggupit nito, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang ulo, ngunit ang pagbigat naman ng kanyang paninindigan. Ang Liana na laging nakayuko, ang Liana na laging umiiyak, at ang Liana na biktima ng kalupitan ay wala na. Ang babaeng nakaharap ngayon sa maliit at may lamat na salamin ay isang estrangherong may maikling buhok. Suot ang maluluwang na damit ni Mang Sol at may mga matang wala ng bahid ng takot, kundi isang nagbabagang determinasyon. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Hija? Mapanganib ang muling pagbabalik sa pugad ng mga lobo? Ang nag-aalalang tanong ni Aling Bising habang inaayos ang isang maliit na balutan ng pagkain para sa kanyang paglalakbay. Ang matanda ay tila isang tunay na ina na ayaw bitawan ng kanyang anak, lalo na't alam nito ang panganib na naghihintay sa lungsod. Niyakap ni Liana ang matanda ng mahigpit. Ang kanyang pisngi ay dumampi sa magaspang na balat nito na naging saksi sa kanyang muling pagsilang. Kailangan ko itong gawin, Aling Bising. Hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggat ang mga taong pumatay sa amin ni Miguel ay malayang nagpapakasasa sa kasinungalingan. Para ito sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang lumaki silang walang pangalan at walang katarungan. Lumisan si Liana sa baryo bitbit ang isang bagong pangalan, Ana. Bumalik siya sa lungsod, hindi bilang ang marangyang manugang ng mga reyes, kundi bilang isang simpleng katulong sa isang maliit na karinderya na tapat lamang ng kanto patungo sa kanilang mansyon. Ang bawat paghugas niya ng mga pinggan at paghahanda ng pagkain sa mainit na kusina ay tila isang pagsasanay sa pagtitimpi. Ang usok mula sa mga niluluto ay humahalo sa kanyang pawis, ngunit ang bawat hapdi sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng layunin ng kanyang pagbabalik. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga matatayog na gusali, narinig ni Liana ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng isang mamahaling sasakyan sa semento. Tumigil ang makintab na itim na SUV sa tapat ng karinderya dahil sa trapiko. Mula sa kanyang pwesto sa likod ng counter, dahan-dahang itinaas ni Liana ang kanyang paningin. Ang salamin ng sasakyan ay bumaba at doon ay nakita niya ang mukha ni Ginang Carmela. Mas mukhang bata, mas mukhang masaya at punong-puno ng mga bagong alahas na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Ngunit ang mas ikinagulat ni Liana ay ang lalaking katabi ng matanda sa loob ng sasakyan. Isang binatang mukhang nasa edad 25, may tindig na tila isang prinsipe at may mukhang sadyang hinubog para maging kawangis ni Miguel. Nakita ni Liana kung paano haplusin ni Carmela ang pisngi ng binata
ng may labis na pagmamahal, isang klase ng pag-aaruga na hindi kailanman nakita ni Miguel sa sarili niyang ina. Don't worry, Paulo. Sayo na ang lahat ng posisyon ni Miguel sa kumpanya. Ikaw na ang bagong mukha ng pamilya Reyes. Ang narinig ni Liana na sabi ni Carmela, ang boses nito ay puno ng tamis, na tila ba ang sariling anak ay isang gamit lamang na madaling palitan at kalimutan. Ang bawat salita ay tila isang balisong na bumaon sa puso ni Liana. Ang sakit ng pagkakaalam na ang kanyang asawa ay tuluyan ng binura at pinalitan ng isang estranghero sa loob lamang ng maikling panahon ay mas matindi kaysa sa lamig ng ilog. Ang binata ay tumawa, isang tawang puno ng kayabangan na tila ba wala siyang pakialam sa mga dugong dumanak para sa posisyong kanyang kinalalagyan. Nabitawan ni Liana ang basong kanyang pinupunasan at ang pagtama nito sa sahig ay lumikha ng mga piraso ng bubog na tila sumasalamin sa kanyang nagngangalit na damdamin. Sino ang lalaking ito na tila kinuha ang lahat ng nararapat para kay Miguel at paano nagawang itapon ni Ginang Carmela ang alaala ng sariling anak para lamang sa isang bagong tau-tauhan na susunod sa kanyang bawat naisin. Habang papalayo ang sasakyan, nanatiling nakatitig si Liana sa usok na iniwan nito. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat pinggan na hinuhugasan ni Liana ay tila isang saksi sa kanyang mga pait na nararamdaman. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay hindi na kayang pawiin ang dumi ng kataksilan na kanyang natuklasan. Sa loob ng maliit na karinderya, habang ang usok ng mga ulam ay bumabalot sa kanyang paligid, nananatiling matalas ang kanyang pakiramdam. Alam niyang sa bawat paglubog ng araw, lalong lumalalim ang mga lihim na itinatago sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Isang hapon, habang abala ang lahat, isang pamilyar na anino ang pumasok sa karinderya. Si Clarissa, mukhang pagod ito, ang kanyang mga mata ay malalim at tila may pasan na mabigat na dalahin. Nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi agad nakilala ng katulong ang kanyang dating amo dahil sa ikling buhok ni Liana at sa uling na sadyang ipinahid niya sa kanyang mukha. Ngunit nang lumapit si Liana upang kunin ang order, isang mabilis na paghawak sa braso ang nagpapatigil sa mundo. Liana, ikaw nga ba yan? Ang pabulong na tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at tuwa. Diyos ko, akala ko ay tuluyan ka na naming nawala. Shh, Clarissa, huwag kang maingay. Ang sagot ni Liana, habang pilit na ibinibigay ang isang baso ng tubig upang magmukhang normal ang kanilang pag-uusap. Ana ang pangalan ko rito? Kumusta ang lahat sa loob? Sino ang lalaking kasama ni Ginang Carmela? Bumagsak ang mga balikat ni Clarissa. Si Paulo yon, Liana. Isang malayo raw na kamag-anak mula sa probinsya, pero alam naming lahat na kinuha lang siya ni Madam para maging tau-tauhan. Ginagamit niya ang pangalan ni Miguel para makuha ang mga huling piraso ng kumpanya. Pero may mas malalang nangyayari, Liana. Ang pera ng insurance. Ang perang dapat ay para sa'yo at sa mga bata. Wala na. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Anong ibig mong sabihin na wala na? Lulong sa sugal ang matanda. Ang pag-amin ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid upang masigurong walang nakikinig. Gabi-gabi ay may mga lalaking nakasuot ng barong ang pumupunta sa mansyon. Mga ilegal na buki ng sabong at kasino. Doon napupunta ang lahat. At heto, may nakuha akong dokumento sa basurahan ni Madam. Sinubukan niyang sunugin pero hindi natuloy dahil biglang dumating si Paulo. Inabot ni Clarissa ang isang lukot at bahagyang nasunog na piraso ng papel sa ilalim ng lamesa. Mabilis itong itinago ni Liana sa bulsa ng kanyang apron. Nang makaalis si Clarissa, nagmamadaling pumasok si Liana sa maliit na palikuran ng karinderya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilyang kumukurap-kurap, binuklat niya ang papel.
Ito ay isang kopya ng death certificate ni Miguel. Ang bawat letra ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang atensyon ay napako sa dulo ng dokumento, sa bahagi kung saan dapat ay nakalagda ang kanyang asawa bago ang sinasabing aksidente o ang mga saksi sa kumpirmasyon ng bangkay. Tinitigan ni Liana ang lagda ni Miguel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Kabisado niya ang bawat kurba, bawat diin at bawat tuldok sa pirma ng kanyang asawa. Ang pirma sa papel na hawak niya ay maingat na ginaya, ngunit ang huling letra na L ay may isang maliit na panginginig na hindi kailanman gagawin ni Miguel. Ang kanyang asawa ay laging matatag ang kamay sa pagsulat, lalo na sa mga mahahalagang papeles. Peke ito, ang bulong ni Liana sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Hindi ito pirma ni Miguel. Pinirmahan ito ng ibang tao. Pinirmahan ito ni Ginang Carmela. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginagawa ng matanda. Ito ay isang planadong pagpatay sa pagkakakilanlan ng kanyang sariling anak. Ngunit ang mas nakahihintay na tanong ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Kung peke ang lahat ng dokumento ng kamatayan, nasaan ang tunay na katawan ni Miguel? O mas mahalaga, buhay pa nga ba ang kanyang asawa at ginawang bihag ng sarili nitong ina para sa pera? Naramdaman ni Liana ang isang marahas na sipa mula sa kanyang mga anak na tila ba sumasang-ayon sa kanyang natuklasan. Sa sandaling iyon, ang kanyang takot ay tuluyan nang napalitan ng isang mapanganib na tapang. Habang inililigpit niya ang papel, narinig niya ang isang mabigat na yabag sa labas ng pintuan ng palikuran. Isang anino ang humarang sa siwang ng ilaw sa ilalim ng pinto. Ang tunog ng marahang pagkatok ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabasag sa katahimikan. Ana, kanina ka pa dyan sa loob. May naghahanap sa iyo sa labas. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang boses ng may-ari ng karinderya ay puno ng pagtataka. Naramdaman ni Liana ang paghinto ng kanyang paghinga. Sino ang lalaking ito? Natuntun na ba siya ni Ginang Carmela? O ito na ang simula ng isang mas malalim na pakikipagsapalaran sa katotohanan? Ang bawat pintig ng puso ni Liana ay tila isang babala ng panganib habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng palikuran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang itinatago ang lukot na papel sa loob ng kanyang suot na apron. Sa labas, ang usok ng pritong isda at ang ingay ng mga bentilador ay tila biglang huminto sa kanyang pandinig nang makita niya ang lalaking naghihintay. Nakatayo sa gitna ng maliit at masikip na karinderya si Attorney Ramon de los Santos. Ang kanyang formal na ayos ay sadyang hindi bumabagay sa marungis na paligid. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkasuklam, kundi isang lalim ng pag-aalala. Sa isang marahang senyas ng kanyang kamay, niyaya niya si Liana na lumabas. Attorney, anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako nahanap? Ang pabulong na tanong ni Liana nang makarating sila sa isang madilim na sulok sa labas ng kainan. Hindi na mahalaga kung paano, Liana. Ang mahalaga ay kailangan mong sumama sa akin ngayon din. May isang taong matagal nang naghihintay na makita ka. Ang seryosong sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila may dalang bigat ng isang katotohanang matagal nang itinatago. Sumakay si Liana sa sasakyan ni Ramon. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong sinulid. Tinahak nila ang mga daang malayo sa sentro ng lungsod hanggang sa marating nila ang isang maliit at lumang bodega sa tabi ng pantalan. Ang amoy ng dagat at ang kalawang ng mga bakal ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing lapot ng gabi. Bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng isang bumbilyang naglalabas ng malamlam na dilaw na ilaw, may isang lalaking nakaupo sa isang lumang silya. Nakatalikod siya, ngunit ang lapad ng kanyang mga balikat
At ang paraan ng kanyang pagyuko ay tila isang imaheng gabi-gabing idinadalangin ni Liana sa kanyang mga panaginip. Dahan-dahang lumapit si Liana. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagsusumamo sa tadhana na huwag siyang biguin sa pagkakataong ito. Ang kanyang paghinga ay naging maikli at mabilis. Ang kanyang mga kamay ay kusang humahawak sa kanyang tiyan. Tila ba ibinibahagi niya sa kanyang mga anak ang kaba at pag-asang nararamdaman. Humarap ang lalaki. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Muling inilalantad ang malalim na peklat na bumabagtas sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman ni Liana. Sa ilalim ng mga markang iniwan ng trahedya, nakita niya ang mga matang dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag. Ang mga matang tanging kay Miguel lamang. Miguel, ang tawag ni Liana, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila isang pag-amin ng lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Napatayo ang lalaki. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba natatakot siyang ang kanyang presensya ay magdala ng karagdagang panganib sa babaeng kanyang minamahal. Gustong tumakbo ni Liana patungo sa kanya. Gustong isubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at damhin ang init ng kanyang buhay. Ngunit ang bawat hakbang niya ay pinatigil ng isang malamig at masakit na babala mula kay Miguel. Liana, huwag kang lalapit. Please. Ang pabulong na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang taong mahal mo ay namatay na sa construction site na yon. Ang kaharap mo ngayon ay isang anino na lamang, isang lalaking wala ng pangalan. Hindi totoo yan, Miguel. Buhay ka, nararamdaman ko. Ang mga anak natin, nararamdaman ka rin nila. Ang sagot ni Liana habang pilit na humahakbang papalapit. Inabot niya ang kamay ni Miguel. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa magaspang na balat ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang kuryente ng pag-ibig at pangungulila ay bumalot sa kanilang dalawa. Isang damdamin na tila bumubura sa lahat ng peklat at pait ng nakaraan. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kamay ni Miguel sa ilalim ng kanyang haplos. Sa gitna ng dilim ng bodega, ang kanilang malapit na distansya ay tila isang sagradong sandali. Ang bawat hininga ni Miguel na dumadampi sa noo ni Liana ay tila isang pangako ng kaligtasan, ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay nananatiling isang matalim na paalala ng kanilang malupit na katotohanan. Marahang inilayo ni Miguel ang kanyang kamay, isang pagkilos na tila pagpunit sa puso ni Liana. Tumingin siya sa malayo, sa abot-tanaw, kung saan ang mga alon ng dagat ay humahampas sa pampang ng may kalupitan. Umalis ka na rito, Liana. Kalimutan mo na nakita mo ako. May malaking impyernong niluluto si Mama at hindi ko hahayaang madamay ka at ang mga bata sa apoy na ito. Ang pagbabalik ko ay para lamang sa paghihiganti, hindi para sa kaligayahan. Ang bawat salita ay tila isang malamig na pader na itinayo ni Miguel sa pagitan nilang dalawa. Nanatiling nakatayo si Liana. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa gitna ng kilig ng muling pagkikita at ang pait ng pagtatakwil. Hanggang kailan itatago ni Miguel ang kanyang pagmamahal sa likod ng kanyang mga peklat? At magagawa ba ni Liana na tanggapin ang babala ng kanyang asawa? O ito na ang simula ng kanyang sariling pakikipaglaban para sa pamilyang pilit na winawasak ng sarili nilang kadugo? Hindi mo ako pwedeng itaboy ng ganun-ganun na lang, Miguel. Hindi ako ang babaeng iniwan mo nung aksidente. Ako ang babaeng tumalon sa bangin para lang mabuhay ang mga anak mo. Ang boses ni Liana ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang uri ng kapangyarihang nagpatahimik maging sa hampas ng mga alon sa labas ng bodega. Nanatiling nakatayo ang dalawa sa ilalim ng malamlam na ilaw habang si Attorney Ramon ay tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Ang bawat salita ni Liana
ay tila isang sumpa ng katapatan na tumitibay sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang lumapit si Ramon sa maliit na lamesang kahoy na puno ng mga dokumento at lumang litrato. Kailangan nating maging matalino, Miguel. Sa susunod na linggo ang ika-50 anibersaryo ng Reyes Holdings. Iyon ang gabi kung kailan ipapakilala ni Ginang Carmela si Paulo bilang bagong mukha ng kumpanya. Iyon din ang gabi kung kailan balak niyang ilipat ang lahat ng natitirang asset sa kanyang sariling offshore account. Hinawakan ni Miguel ang gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy. Ang kanyang mukha, na kalahati ay itinatago ng dilim, ay naging kasing tigas ng bato. Iyon din ang gabi kung kailan guguho ang kaharian ng kasinungalingang itinayo ni Mama. Mayroon na tayong kopya ng mga pekeng pirma, ang record ng kanyang mga utang sa kasino, at ang testimonya ng mga manggagawang pinabayaan niya. Tumingin si Miguel kay Liana. Ang pait sa kanyang mga mata ay unting napalitan ng isang malalim na paggalang. Lumapit siya at marahang hinawakan ang magkabilang balikat ng kanyang asawa. Ang init ng kanyang mga palad ay nanunuot sa manipis na damit ni Liana, isang haplos na tila humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya. Liana, kailangan mong magpanggap. Sa gabi ng anibersaryo, papasok ka bilang isa sa mga caterer. Si Ramon ang bahala sa iyong seguridad. Ako ang lalabas sa huling sandali. Ang multong magpapabagsak sa kanila. Ang pabulong na plano ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-ibig na matagal na niyang ikinubli. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga noo ay nagdampi. Ang bawat hininga nila ay nagtatagpo sa gitna ng malamig na hangin ng bodega. Kahit may takot sa posibleng mangyari, naramdaman ni Liana ang isang kakaibang kapayapaan. Isang pakiramdam na sa wakas, ang pamilyang pinunit ng kasakiman ay muling nabubuo sa gitna ng isang lihim na alyansa. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Reyes, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Nakaupo si Ginang Carmela sa kanyang mamahaling silya, tinitingnan ang isang malaking portrait ni Miguel na nakasabit sa dingding. May kung anong kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. "Clarissa!" Ang sigaw ng matanda na bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang pumasok ang katulong. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod ng kanyang apron. "Ano po iyon, madam?" Tinitigan siya ni Carmela ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila naging kasing talim ng mga karayom na tumutusok sa katapatan ni Clarissa. "May napansin akong kakaiba sa iyong mga kilos nitong mga huling araw. At bakit may nakita akong mga bakas ng putik sa likod ng kusina na tila galing sa sapatos na hindi sayo? Sino ang kinakausap mo sa labas ng bahay na ito?" Bago pa man makasagot ang nanginginig na si Clarissa, ang tunog ng pagring ng telepono ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa silid. Kinuha ng matanda ang kanyang cellphone. Ang caller ID ay mula sa isa sa kanyang mga tauhan na inutusan niyang magbantay sa mga liblib na baryo malapit sa ilog. "Madam, may nakakita sa kanya." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng gulat at takot. "Ang babaeng akala nating wala na. Nakita siyang nagtatrabaho sa isang karinderya sa tapat ng inyong mansyon. Maikli na ang kanyang buhok, pero hindi ako maaaring magkamali. Si Liana, buhay ang manugang niyo." Ang bawat hibla ng mukha ni Carmela ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang hawak na cellphone ay marahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri hanggang sa tumama ito sa makapal na alpombra. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa kawalan. Tila nakikita ang mukha ni Liana na umaahon mula sa madilim na tubig ng ilog. "Buhay siya," ang pabulong na sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanggaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. "Buhay ang babaeng iyon, at narito lang siya sa paligid natin."
Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sa labas, ang hangin ay marahang humahampas sa mga bintana, tila mga kuko ng isang multong naniningil ng katarungan. Sa sandaling iyon, alam ni Carmela na ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimula ng mabitak at ang digmaang inakala niyang tapos na ay magsisimula pa lamang sa isang mas malagim na paraan. Alam na ni Carmela ang katotohanan, ngunit hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong halimaw para muling ibaon ang katotohanang pilit na umaahon. At sa gitna ng paparating na anibersaryo, sino ang unang babagsak sa ilalim ng bigat ng mga lihim na hindi na kayang itago? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng malaking ballroom ng Manila Hotel ay tila mga nanunuya na mata na nakatingin sa huwad na kagalakan ng pamilya Reyes. Ang anibersaryo ng kumpanya ay puno ng mga matataas na tao, mga politiko, at mga negosyanteng nakasuot ng kanilang pinakamagarang barong at terno. Walang kamalay-malay na sa likod ng mga ngiting ipinapakita ay may isang madilim na katotohanang malapit ng sumabog. Sa isang sulok, nakasuot ng uniforme ng isang caterer at may suot na maskarang itim, gumagalaw si Liana nang may sadyang pag-iingat. Ang bawat baso ng wine na inilalagay niya sa mga lamesa ay tila isang piraso ng katarungan na kanyang inihahanda. Nadarama niya ang bigat ng kanyang tiyan, ngunit mas matindi ang bigat ng kanyang determinasyon. Sa bawat sulyap niya kay Ginang Carmela na nakatayo sa entablado, lalong tumitibay ang kanyang loob. Nasa rurok ng kanyang tagumpay si Carmela. Nakasuot siya ng isang makinang na ternong ginto, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Paulo, ang binatang pilit na ipinapalit sa pwesto ni Miguel. Ang gabi ng anibersaryong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aming kumpanya. Ang boses ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng pekeng emosyon at awtoridad. Ito rin ang gabi ng pagpapatuloy ng legasya ng aking yumaong anak. Paolo, bilang bagong mukha ng Reyes Holdings, ay siyang magdadala sa atin sa bagong umaga. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit bago pa man makapagsalita si Paolo, ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Sa halip na mga larawan ng kumpanya, lumabas ang isang madilim na video. Ang bawat tao sa ballroom ay napahinto. Ang boses na lumabas sa mga speaker ay hindi ang boses ng tagumpay ni Carmela, kundi ang boses ng kanyang sariling kataksilan. Narinig ng lahat ang usapan sa telepono ni Carmela tungkol sa pagpapaligpit kay Liana. Nakita ng lahat ang mga dokumento ng kanyang mga utang sa ilegal na pasugalan na umaabot sa bilyon-bilyon. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay inilantad sa harap ng lahat. Ang mukha ni Carmela ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit niyang pinapatigil ang mga technician, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Kasinungalingan iyan, isang paninirang puri. Ang sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Dahan-dahang lumabas si Liana mula sa hanay ng mga caterer. Hinubad niya ang kanyang maskara. Inilalantad ang kanyang mukha sa harap ng lahat. Ang kanyang maikling buhok at ang kanyang namimilog na tiyan ay naging saksi sa kanyang pagkabuhay mula sa kailaliman ng ilog. Ang tanging kasinungalingan dito, Mama, ay ang bawat salitang lumabas sa iyong mga labi mula nang mawala si Miguel. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng inakalang patay na. Ngunit ang tunay na katarungan ay hindi doon nagtatapos. Isang matatag na tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ang bumasag sa katahimikan. Mula sa likuran ng ballroom, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Nang tumama ang liwanag ng spotlight sa kanya, ang bawat tao ay napasinghap. Ang peklat sa kanyang muka ay hindi nakabawas sa kanyang awtoridad. Bagkus, ito ay nagsilbing marka
ng kanyang muling pagbabalik. Si Miguel, ang ghost na kinatatakutan ni Carmela, ay buhay at nakatayo sa harap niya. Miguel, ang pabulong na sabi ni Carmela, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaluhod siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng kilabot, tila nakikita ang isang multong naniningil ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Attorney Ramon kasama ang ilang mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay dumampi sa mga pulso ni Carmela, isang tunog ng pagsuko na tila tumapos sa kanyang kaharian ng kasamaan. Ginang Carmela Reyes, arestado kayo sa kasong attempted murder, falsification of documents, at malaking kaso ng estafa. Ang seryosong pahayag ng opisyal, ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Pinanood ni Liana kung paano dinala ng mga pulis ang kanyang biyenan. Ang babaeng minsan niyang iginalang, ngunit naging sanhi ng kanyang matinding pagdurusa. Habang inilalabas si Carmela, ang bawat hiyaw nito ng galit ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang mahina at nakapanlulumong hikbi ng pagkatalo. Naramdaman ni Liana ang mainit na kamay ni Miguel na humawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang titig na puno ng pagtutuos sa nakaraan at pag-asa para sa kinabukasan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga sugat ng kahapon ay nananatiling nakaukit sa kanilang mga puso. Paano nga ba magsisimulang muli ang dalawang taong pilit na pinaghiwalay ng kamatayan at kasakiman? At sa pagguho ng kaharian ng mga Reyes, ano ang naghihintay na bukas para sa mga anak na malapit ng isilang sa isang mundong malinis na mula sa mga lihim? Ang bawat ingay ng kaguluhan mula sa ballroom ay unti-unti nang humupa, pinalitan ng isang malalim at mapayapang katahimikan, habang ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa loob ng silid sa ospital. Sa tabi ng malaking bintana, nakatayo si Miguel, pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na humahalik sa abot-tanaw. Ang kanyang anino ay mahaba at tila may dalang bigat ng nakaraan, habang ang peklat sa kanyang mukha ay nagmistulang isang medalya ng digmaang kanyang pinagtagumpayan. Dahan-dahang lumapit si Liana sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat dahil sa bigat ng kanyang dinadalang mga sanggol. Huminto siya sa likuran ni Miguel at marahang ipinatong ang kanyang ulo sa matatag na likuran ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Miguel, isang panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa tindi ng pagsisising kanyang kinikimkim. Patawarin mo ako, Liana. Ang pabulong na sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Patawad dahil hinayaan kong dumaan ka sa impyernong iyon nang mag-isa. Patawad dahil kinailangan kong magtago sa dilim habang ikaw ay lumalaban para sa ating pamilya. Tuwing nakikita ko ang sarili ko sa salamin, ang peklat na ito, lagi nitong ipinapaalala sa akin ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Humarap si Liana sa kanya at sa pamamagitan ng kanyang malambot na mga daliri, marahan niyang hinaplos ang mahabang peklat sa mukha ni Miguel. Wala siyang naramdamang takot o pagkasuklam. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pag-ibig na nagpapatunay na ang kagandahan ay hindi nakikita sa makinis na balat, kundi sa tibay ng kaluluwa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Miguel. Ang malambot na sagot ni Liana, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang peklat na ito ay hindi marka ng pagkukulang. Ito ang patunay na kahit ang kamatayan ay hindi tayo kayang paghiwalayin. Tayo ay mga sugatang nagtagumpay at ngayon, oras na para tayo naman ang humilom. Samantala, sa loob ng malamig at madilim na selda ng kulungan, nakaupo si Ginang Carmela sa isang matigas na bangko. Ang kanyang gintong terno ay marumi na at gusot-gusot, ang kanyang mga mamahaling alahas
ay tinuos na ng batas. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang mga tauhan, at higit sa lahat, wala na ang kanyang dangal. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa gripo at ang malungkot na pag-aling-awngaw ng mga susi ng gwardiya sa pasilyo. Tinawag niya ang pangalan ni Paulo, ang pangalan ng kanyang mga kaibigan, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sarili niyang anino sa pader. Sa bawat segundong lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ang pagiging mag-isa sa gitna ng mundong kailanman ay hindi niya minahal ng tapat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kasakiman, ay nakatitig na lamang sa kawalan, tila binibilang ang bawat pagkakamaling humantong sa kanyang pagbagsak. Bumalik ang eksena sa loob ng delivery room ng ospital. Ang hangin ay puno ng tensyon at panalangin. Hawak-hawak ni Miguel ang kamay ni Liana ng napakahigpit. Tila ibinibigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa babaeng kanyang buhay. Ang bawat ungol ng sakit ni Liana ay tila isang hiwa sa puso ni Miguel. Ngunit sa bawat paghinga nila, nang sabay, naramdaman nila ang isang mahiwagang puwersa na bumabalot sa silid. Pagkalipas ng ilang oras ng pakikipagbuno sa sakit at pag-asa, ang katahimikan ay biglang bumasag. Isang malakas at malinaw na tunog ng bagong buhay ang umalingaw-ngaw, na sinundan pa ng isa pang boses. Ang unang iyak ng mga sanggol ay tila isang banal na musika na nagpawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Naramdaman ni Liana ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang ang dalawang munting nilalang ay dahan-dahang inilalagay sa kanyang dibdib. Ang init ng kanilang mga balat ay tila isang himala na humugas sa bawat trauma at bawat takot na kanyang dinanas. Tumingin si Miguel sa kanyang mga anak at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pait, kundi isang dalisay at walang hanggang kagalakan. Ang bawat hikbi ng mag-asawa ay naging isang pasasalamat sa langit. Ang gabi ay lumipas, dala ang lahat ng mga lihim at dumi ng kahapon, habang ang isang bagong umaga ay nagsisimulang gumuhit sa abot-tanaw. Ano ang naghihintay na bukas para sa pamilyang ito na dumaan sa apoy ng kataksilan? At sa gitna ng bagong simula, magagawa ba nilang tuluyang itapon ang mga anino ng nakaraan upang yakapin ang liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa?